Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo. News! Mga balita na magasikata sa inyong aga. Yung bantayan. Yung sunod. Yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Huwebes, Nobyembre 6, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Bacla, ay kagkaroon sa mga headline. Trabaho kag klase sa syudad sa Iloilo, nagpanumbalik na sa buong adlaw, Nobyembre 6. Numero sa mga na-report nga napatay sa Negros Occidental bangod sa Bagyo, nagdangat na sa 27, missing yara sa 45. Masobra 39 ka pamilya sa Negros Occidental apektado sa Bagyong Tino, hindi magnubo sa pulo gin-report nga napatay. Dua ka bangkay na sapuan man sa Murcia, Negros Occidental sa kasagsagan sang Bagyo. 817 ka mulutuan sa Western Visayas ginusar bilang evacuation center sa naapektuhan sang Bagyong Tino. Yay sang Roro, 5 boats kag fast craft sa mga puerto sa Iloilo City, balik na sa normal. Lokal nga panguluan sang Miagaw nagpangatag pagkaon sa mga nagbakwit nga mga residente. Kag iliko uno padayon ang restoration activities sa ilang mga linya. Oras alas 8:06 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Obra kag klase sa syudad sang Iloilo ang balik na subong nga adlaw, Huwebes, Nobyembre 6. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Balik na ang obra sa tanan nga government offices kag ang klase sa tanan nga nivel sa syudad sang Iloilo, Huwebes, Nobyembre 6. Sa pahayag ni Joy Fantilaga Dursal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, gimpahayag niya nga ang resumption sang obra kag klase ang Sunday sa rekomendasyon sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council kay Mayor Treñas. Dugang pa ni Gorzal nga isa ka coordination meeting ang gimpatigayon sa DepEd Iloilo City kag Sunday sa assessment tanan nga brutuan ang handa na for occupancy apang may mga pila ka brutuan ang may minimal nga karayuhon pa. Samtang nagpahayag sa iya pagpasalamat si Mayor Treñas sa mga pumuluyo sa pag-intindi, kooperasyon kag kabakod sa tunga sang epekto sa Bagyong Tino. Madumduman yung gisuspende sang alkalde ang klase humali sa Nobyembre 3 tugod 5 bangod sa Bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat na sa 27 ang numero sa mga na-report nga napatay bangod sa Bagyong Tino sa Negros Occidental. Inisandig sa datos ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga padayon pa gina-verify sa otoridad. Sa 27 ka mga bangkay, pulo ang nagalin sa La Castillana, 5 sa Hinigaran, 4 sa La Carlota City, 3 sa Bago, kag San Carlos City, 2 naman sa Murcia. Magluwas diri 45 kay ban pa ang nagkaladula kag padayon na ginapangita sa otoridad. Sa 45 nga missing yara sa 23 na nagikan sa La Castillana, 11 sa La Carlota City, 7 sa Bago City, may 4 sa Hinigaran. Nagdangat naman sa masobra 39,000 ka pamilya, kunhalos 135,000 ka individual gikan sa 29 ka banwa kag syudad. Sa Negros Occidental ang apektado sa Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Mga naapektuhan sa bagyong Tino sa Iloilo City, masobra 18,000 suno sa CDRRMC. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Naglabot sa 18,216 ka mga individual o kung 5,231 ka pamilya ang na-record na napektuhan sang bagyong Tino sa syudad sang Iloilo. Sa datos sang CDRRMC pagisagin pagwa nga situational report sa November 5 sa nasambit nga numero 18,066 ang yara pa sa 165 ka mga open evacuation centers na nagalin sa 121 ka mga barangay sa syudad. Nakarecord man ang talatapan sa 266 ka mga totally damaged houses, sa diin 243 ang partially damaged, gamay 23 nga totally damaged. 133 naman ka puno ang nabalhag nga nagabot, kag 20 ka mga poste ang nagkalatumba sa tion sang bagyo. Yara naman sa 300 ka mga food packs ang napanagtag na sang CSWDO sa mga evacuees, sa diin mayara sa 902 ka food boxes na na-distribute ang DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. nagpatigayon sa aerial reconnaissance ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 6 sa mga lugar sa isla sang Panay nga napektuhan sa bagyong Tino. Ginpangunahan ni RDRRMC 6 Chairperson Raul Fernandez sa aktibidad. Kaupod ang mga representante sa Mines and Geosciences Bureau, DILG, Tactical Operation Group 6, Philippine Information Agency kag Iloilo Provincial Government. Makita ng kahalitan ng imbilin sa bagyo sa probinsya sang Guimaras, Uton, Tigbawan, Gimbal sa probinsya sang Iloilo kag pila ka porsyon sang Capiz. Makitaan man nga naglubog sa tubig baha ang mga talamnan bangod sa pag-igo sang bagyo. Katuyuan sang aerial reconnaissance nga ma-assess ang kalaparon sang halit na ginbilin sang bagyo sa Panay Island. Suno sa CD o kung sa RDRRMC 6 kapin 80,000 ka pamilya sa Western Visayas sa napektuhan bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas News. Duha ka bangkay na sapuan sa Murcia Negros Occidental sa kasagsagan sa pagpanghalit sa bagyong Tino. Suno kay Nonoy Leonida, head sa Murcia DRRMO, isa ka bangkay nakitaan sa Bago River sa Barangay Lopez, Hayna, kag isa pa nakitaan sa nasambit nga suba sakop sa Barangay Iglawaan. Apang ginatag ni Leonida nga tubtob karon wala pa nakilala mga bangkay nga ginatan-aw nga nalumos sa baha kag wala pa man matumod ang ginalinan nila nga lugar. Nagdangat naman sa mosobra 592 ka pamilya o kung 2,212 ka mga tawo ang epektado sang barangay sang bagyong Tino sa Murcia Negros Occidental. Sa karon kadungan sang pag-ayo na sang panyempo, padayon ang rapid damage assessment and needs analysis sang bugos nga banwa. Radyo Pilipinas News. Biyahe sang mga sakayan pandagat, fast craft kag Roro balik na sa normal sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang Balik balita. na sa normal ang biyahe sa mga sakayan pandagat sa mga puerto sa Iloilo City. Sa paglibot sa Radyo Pilipinas Iloilo, padayon ang biyahe sa fiber boats padulong sa Guimaras Iloilo vice versa sa bahin sang Parula Wharf. Sa Lapos Wharf naman, normal ang biyahe sang Roro pakadto sa Guimaras Iloilo. Amo man sa Iloilo Bacolod nga biyahe sang fast craft. Matandaan na ginbawi na sa Philippine Coast Guard ang travel suspension matapos nga nagpagwa na sa pungsod ang bagyo Tino. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagsaka sa 111 ka mga balay sa Western Visayas ang naapektuhan bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Nagsaka na sa 111 ka mga balay sa Western Visayas ang nagkalaguba bangod sa bagyong Tino. Sa syndromic report sa DSWD6, sa 111 ka mga balay, pulo ang totally damaged, kag 101 ang partially damaged. Sa pulo nga totally damaged, 6 ang na-record sa Guimaras, 3 sa Iloilo kag isa sa Capiz. Samtang sa 101 naman nga partially damaged, 54 ang gikan sa Capiz, 35 sa Iloilo, 8 sa Guimaras kag 4 sa Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, masobra 4 ka kabarangayan o kabalayan sa probinsya sang Iloilo ang naguba sa paglabay sang bagyong Tino. Sa datos ng PDRRMO Iloilo, 24 kabalay ang totally damaged, samtang 418 naman ang partially damaged. Matandaan sa paglabay sang bagyo sa probinsya,
Nagdala ini sa mabaskog nga hangin. Naglabot naman sa ang tropical cyclone wind signal number 4 sa Iloilo sa Nobyembre 4. Masobra 15,000 ka pamilya o kunyara sa 47,000 ka tawo ang gin-evacuate. Masobra 6,500 naman ang gindala sa evacuation centers bilang kabahin sang preemptive evacuation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 817 ka mga bulutuan sa Western Visayas ginusar bilang evacuation center sa mga naapektuhan sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Sereñeta, Ginusar bilang evacuation center sa mga naapektuhan na individual sa Bagyo Tino ang 817 ka mga bulutuan sa Western Visayas. Sa 817 nga nagserbe bilang evacuation center, 185 sa Coast Division Office of Antique, 63 sa SDO Aklan, 346 sa SDO Capiz, 51 sa SDO Guimara, 74 sa SDO Iloilo, 32 sa SDO Iloilo City, 21 sa SDO Pasig City, kag 45 sa SDO Rojas City. Sa masobra 800 ka mga eskwelahan ang kinusar bilang evacuation center, may 3,944 ka mga hulot klasihan, 185 ka ancillary rooms, kag 41 ka covered gym ang gingamit sa mga evacuees. Samtang 20 ka hulot klasihan ang may minor damage, 7 ang may major damage, kag 15 naman ang totally damage kung na-record sa DepEd Region 6, apang ini ang subject pa sa kumpirmasyon. May araw sa 275 ka learning materials, isa ka wash facility, kag 4 ka IT equipment ang nagkalaguba subject man sa inspeksyon. Pahayag ni Hernandez Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6, may ara na sa pila ka mga hulot klasihan nga wala na ginausar bilang evacuation center, apang para sa mga bulutuan nga padayon pa nga nagasabi bilang evacuation centers, nagadepende sa mga school head ang mga adjustment sa klase. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinalipay ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga wala sa may nabalag ka casualty sa ila syudad sa piyak sa mabaskog nga pagulan kag hangin dala sa bagyong Tino sa Negros Occidental. Suno sa alkalde, nakabulig diri ang madinalagon nga paghiwat sa preemptive evacuation nga ginboylugan sa madamo nga mga residente. Naibaluan nga nagdangat sa masobra 2,000 ka pamilya sa Bacolod City ang nagsaylo sa evacuation center, madamo diri nag-aistar sa mga flood-prone barangays. Nagalaom si Mayor Gasataya nga ipadayon sa mga residente ang pagsuporta sa mga preemptive evacuation kung liwat nga ipatuman bilang pagpanghanda sa mga mag-aabot pa nga kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ipauna ni Mayor Richard Garin ang pagpanghatag pagkaon sa mga residente sa Banwas ang Miagao nga nag-evacuate. Upod man sa pagpanghatag sa First District Board Member Rica Jean Garin, kay Board Member Joan Basco Herminanda. Yun pa siguro sa lokal nga panguluhan nga mahatag ang kinanglanon sa mga residente samtang nagapangatubang sa kalamidad. Sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Miagao, masobra 1,500 ka residente sa Banwa ang napektuhan sa bagyong Tino. Sa karon nagpululi na ang mga residente matapos ang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. General Services Office padayon ang clearing sang pila ka mga kahoy nga nagkalatumba sa syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, buligan sa mga katapos ang General Services Office na matapas ang kahoy nga natumba sa e-tricycle ang ginapanagihan ni Melrose Mapa, taga Muliloni City proper. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Melrose, ginpahayag sini nga mabaskog nga hangin ang ila na batyagan, rason nga natumba ang kahoy sa ila e-trike. Pasalamat naman ini nga sa gihapon, wala naman sa may nalitan sa ila pamilya, kagamat-amat na sila nga nagapanghimos ang ila puluyan matapos ang paglabay sang bagyong Tino. Padayon naman ang clearing operations ang pila ka mga personnel sang GSO, subong man ang pagpanghakot sang basura, kag mga sangasang kahoy nga naglalapta sa karsada sa syudad sang Iloilo kasunod sang paglaslas sang bagyo. Sa datos sang CDRRMO, yara sa 133 ka puno sang kahoy ang gin-report nga natumba bangod sang kabaskudon sang hangin. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bisan gabi na padayon gyapon ang Iloilo Electric Cooperative 1 ang ila restoration activity sa uli nga datos ang power distributor. Yara sa masobra 95% na sa total household connections ang fully restored.
Matandaan nga may nagluntad man nga power outage sang Martes, Nobyembre 4 sa mga banwa sa Iloilo nga sakop sang Ileco 1 mangod sang halit ni Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo man sang Ileco 1 nga nagbalik na ang kuryente, 91.54% nga koneksyon sa power utility as of 6 a.m. sang November 5. Suno sa Ileco 1, siyam sa napulo ka substation ang fully energized na. Magluwas sa Miagao Substation sa diin ang voltahe halin sa NGCP na napabilin sa masobra 13.2 kV. Ginpahayag sang power utility distributor nga nagapakigangot sila sa NGCP kag nagahulat sang sabat. Sa piya ka bahin may araman sang minimal kag lateral line interruption kag SDI related concerns nga nagresulta sa localized power outages sa pila ka mga lugar. Nagpasalig naman ang Ileco 1 nga ginalantaw ini isa sa mga line crew para sa madasig nga assessment kag pagkayo sang ilang serbisyo. Nagapangayo sang pasaylo kag nagpangabay sang pagangop ang Ileco 1 sa publiko samtang ginatrabaho sang technical team ang power outages. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bugos nga pagpasalamat ni Mayor John Edward Gando sa Jordan Guimaras matapos nga maluwas sa bilog nga banwa sa paglabay sa Bagyong Tino nga wala sa may na-record nga napatay sa ilang lugar. Suno kay Mayor Gando, pisar nga may propiedad nagkalaguba kag palangabuhian nga napektuhan ang labing importante, luwas ang kabuhi sang mga pumuluyo. Gindayaw man sa alkalde ang pagkabaganihan sa mga rescuers, volunteers kag iban pa nga mga empleyado sang gobyerno nga nagserbisyo sa tunga sang kalamidad. Nagpasalamat man ang alkalde sa mga opisyal sa barangay kag pumuluyo nga nagbinuligay para matigayon ang kinahanglanon sa mga residente kag nalikawan nga may kabuhi nga madula. Sa katapusan, ginpasalamatan sang alkalde ang Ginoo sa paggiya sa bilog nga banwa sa tunga sang kalamidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang temprano nga pag-evacuate o preemptive evacuation kag lapnagon nga information dissemination antes maglabay ang Bagyong Tino. Dako ang nabulig para mapanubo ang casualty sa probinsya naman sang Antique suno sa PDRRMO. Sa report sang probinsya, may isa nga napatay sa Antique. Ang biktima residente sang Aninie, matabok kuntani sa suba antes maglandfall ang bagyo sa probinsya. Sa pihak na bahin nakarecord man ang Antique sang zero rescue operation sa kasagsagan sang bagyo. Base sa DROMIC report sa Provincial Social Welfare Development Office, 41,000 ka pamilya ang gin-evacuate. Sang November 5, 13,000 ka tawo naman ang nagapabilin sa evacuation centers. Pangabay ni Antique Governor Paulo Javier sa mga evacuees na hindi anay magbalik sa ila puluyan bangod sang posibilidad pagdala sang ulan sang Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DA Western Visayas nagpagawa sang panumdum sa mga mangunguma nga luyag mag-avail sang crop insurance pagkatapos sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagpagwa sa mga panumdum ang Department of Agriculture Western Visayas sa mga mangunguma nga luyang mag-avail sa crop insurance pagkatapos ang kalamidad. Pahayag sa Western Visayas nga una, siguraduhin nga nakarehistro bilang mangunguma sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA. Ang RSBSA ang opisyal na listahan sa gobyerno para sa mga mangunguma kag mangingisda kung sa diin nakabutang ang mga impormasyon at uwi sa umakag pangisdaan. Ginausar man ini bilang talamdan sa gobyerno sa paghatag sang suporta. Dugang pa sa Western Visayas sa gilayon i-report ang halit sa tanamnan sa City of Municipal Agriculture's Office. Sa mga paray kag mais i-report gilayon sa sulod sa 20 ka adlaw sa high value crops, sa sulod sa 3 ka adlaw, sa livestock ug poultry sa sulod sa 7 ka adlaw, sa fishery sa sulod sa 2 ka adlaw, sa makinarya ug infrastruktura sa sulod sa 3 to 10 ka adlaw. Sa tiyon nga ma-report na magkapatigayon sa field inspection kag hulaton ang resulta kag proseso sa pag-claim. Panugyaw sa DA Western Visayas nga libre ang crop insurance sa mga mangunguma nga nakarehistro sa RSBSA kag siguraduhon nga matuod to kumpleto ang dokumento agud malikawan ang pagka-delay o kung pagkaradula sang claim. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsumpa sa kapulisan ng 33 anyos na sospek sa pagpangustate sa barangay Himat Ipasi City. Ang sospek kilala nga si alias Toto, 34, residente sa amuman nga lugar. Ginustate sa sospek ang iya Iloy kag anom katuig nga bata. Makaligan ng pila ka oras nga negosasyon
Maging pangunahan sa Iloilo Police Provincial Office pagi kay Director Bayani Rezalan na rescue ang mga biktima pang nakapalagyo ang sospek. Sa pagpalagyo sa sospek, nagpatigayon sa hot pursuit operation ng kapulisan tuptop sa nagsungka na lang ang sospek sa mga otoridad. Sa investigasyon sa kapulisan sa balay sang sospek, na-recover ang KG-9 submachine gun kag mga bala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 45 ka OFW sa Silay City ginpaydalom sa massage therapy training sa DMW NIR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Gimpay na lang sa massage therapy training ang 45 ka overseas Filipino workers sa Silay City, Negros Occidental. Ang aktibidad ang ginorganisa sa Department of Migrant Workers Negros Island Region nga nagatuyo nga mabuligan ng OFWs kag ila pamilya nga makatukol sa sustainable sources of income. Natunga sa duwa ka session ang training, una ang nakafocus sa orientation sa hilot wellness massage kag ang ikaduwa ang basic massage techniques sa ulo, liog kag adaga kung sa diin may hands-on practice kag demonstrasyon ang mga partisipante. Ang training ang partnership sa tunga sa DMW NIR kag Technical Education and Skills Development Authority o TESDA NIR pinaagi sa Master Global Education and Livelihood Incorporated kag sa Silay City LGU OFW Help Desk Office. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi niya nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Huwebes, Nobyembre 6, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag mga impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Inuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.